At mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Opo dakil at papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli, mahal na Panginoon, pinupuri ka natin, salamatan o Diyos, niluluwalhati, tinataas namin yung dakil at makapangyarihan pangalan. Salamat mahal na Panginoon sa araw na ito na muli ang iyong mga anak, iyong pinagsama-sama upang kayo paglingkuran. Salamat mahal na Panginoon sa iyong paglangis sa bawat yutot, bahayang balgawain, sa mga makalangit na awitin, sa mga buhay na patutunay ng mga anak, nahayag iyong kabutihan, iyong kapangyarihan. Salamat malapay noon, hallelujah, sa awitin na yung mga awit. Ang iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, ay matamis balal presensya, sa mga matatapat mong mga anak na patuloy nagkakaloob sa iyong gawain, ikaw po balik ng mga ibang beses. Malapay noon, sa mga oras na ito, pagpalain po yung dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bagong lahat, malapit noong kayo sama-saman, lumalapit siya ng dakilang harapan, nagpapakababa ang loob, nagsisisi, sa unat panalangin namin minamahal magulang siya mula pastor, hallelujah, na siya huling propeta sa aming kapanahunan, kami yung kahabagat patawarin, sa lahat ng pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong abang lingkod, malapit noon sa ganang akin, di ako karapat-dapat, sa tungkuling ito, dahil ako isang maruming basahan, sa makasalanan, ngunit ako yung kahabagan, malapit noon, ikaw po magbuka, maglagay ng makataga sa aming mga labi, dapat kong sasabihin o gawin, bigyan po ang kanunong at kalaman ay pangaral ng dakilang salita, kalakip mga kapangyarihan nagmumula sa iyong malapay noong buksan po ang puso at pangunawa, lahat ng iyong mga anak na yung dakilang salita na aming mapapakinggan itanim mo sa aming mga puso at isipan upang aming may pamuhay ang iyong balakaluban, gawin po ang pagpapalang espiritual sa hapon ito sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamamalapansos at sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin siya sa way, lahat gawa ng kaaway, sa pag-aaral yung dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, kasout, in Jesus' name, Satan be frozen in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay naukulaman sa nag-isyang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, Diyos na lumikha langit at lupa, Diyos na mapagpala at binumbukalan lahat ng pagpapala, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at agawin din po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Willistrada Almeida na siya uling propeta sa ating kapanahunan, at agawin din po ang ating maging sa kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat Almeida Children, Almeida Family, at patuloy po natin inaalaala at malilimutan kailanman ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Coman Almeida, pagbati rin po sa ating mga co-preacher, ating kapiling ngayon, sa lahat po natin mga musician, mga awit, at sa inyo po lahat, mga minamahal, isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dito po mga minamahal, pag-aralan natin ang tunay na lingkod ng Diyos at ang tunay na paglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon mga minamahal, ang tunay na paglilingkod sa ating malapano, ito po ay mula sa puso, hindi po sa nguso mga minamahal. Amen? Ang tunay na paglilingkod sa ating malapano, ito po ay hindi po lingas kugon, hindi balat sibuyas o hindi pakitang tao. Kundi ang tunay na paglilingkod sa ating malapay noon, ito po ay nasa ating puso. Amen? At ito mga minamahal, ang tunay na paglilingkod sa ating malapay noon, kinakailangan ikaw ay mayroon tapang. Tapang na kaya mong harapin ang mga dumarating sa pagsubok. Kaya mong harapin ang mga panguusig. Kaya mong harapin ang mga problema. Kumbaga mga minamahal, ang tunay na paglilingkod sa ating malapay noon, kinakailangan na mayroon kang kaya mong batahin, tiisin ang mga dumarating sa ating buhay. Kaya mong harapin ang kahirapan. Bakit po natin nasabi mga minamahal? Dahil tayo mga anak ng Diyos ay kinakailangan tayo dumaan sa paglilinis. At ang paglilinis ay isa sa paglilinis ay yung mga pagsubok mga minamahal. Dahil tayo po ay kinakailangan dumaan sa mga bagay na yan. Hindi tayo magiging karapat-dapat mga minamahal kapag hindi tayo lalakas
o malalago ang ating pananampalataya kung hindi tayo dadaan sa ganyang mga bagay. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos, dumaraan. Baguhan ka man, ikaw may matagal na sa ating buhay at mabait na Diyos, dumarating pa rin ang mga ganyang bagay. Pero sinasabi mga minamahal ng banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos sa mga pagsubok, ang mga bagay na yan, hindi para tayo ay bumagsak, kundi para tayo ay lumago, tayo ay magbunga. Amen? Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya ito po mga minamahal ay huwag mo nating isipin sa ating mga sarili na kapag dumarating yung mga pagsubok, yung mga kahirapan, yung mga problema, tayo ay pinabayaan ng Diyos. O baga, huwag nating isipin na tayo hindi mahal ng Diyos. Yan po ay mahal tayo ng ating malapeno, kaya dumarating ganyang bagay. Dahil nais niya mga minamahal na ikaw maging karapat-dapat na kanyang makasama. Ngayon basahin po natin mga minamahal ang unang Samuel 12:24. Dito po sa unang sulat ni Samuel, Kapitulo 12, talatang 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ang sabi po mga minamahal, matakot lamang kayo sa Panginoon. Bakit importante mga minamahal na tayo may takot sa ating buhay at mabait na Diyos. Dahil yung takot sa ating Panginoon na nasa iyong puso, ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na iyong labanan ang kasalanan. At sabi, maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan. Sabihin mga minamahal, yung paglilingkod natin, gawin nating totoo. Yung totoo sa ating puso, mga minamahal. Sapagkat kung ang paglilingkod mo ay hindi totoo, sayang lamang mga minamahal. Ng inyong buong puso. Ibig sabihin mga minamahal, buong puso nating gawin yung ating paglilingkod sa ating malapaynon, walang pagpapaimbabaw. Kumbaga mga minamahal, buong puso nakasundin mo ang kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos. Kaya siya sabi, buong puso mga minamahal. Kumbaga tayo naglilingkod na rin lamang sa ating buhay at mabait na Diyos. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, lahat ng bagay na alam natin na yung ating ginagawa, ito ay makalulugod sa ating pinakamamalapan Diyos. Amen? Ngayon mga minamahal, yung tunay na paglilingkod sa ating malapaynon, hindi po yung para bang tayo nakikigaya lamang. Amen? Nakita natin na dumadalo yung ating kapatid, tayo ay dadalo rin. Amen? Kundi ba, ibig sabihin mga minamahal, mismo sa iyong sarili, sa iyong puso manggaling yung tunay mong paglilingkod. Hindi yung ang paglilingkod mo ay sa pamagitan ng paningin. Amen? Kundi sa pamagitan ng pananampalataya, maglingkod ka ayon sa pananampalataya na ibinigay sa iyo ng ating mabait na Diyos. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal, dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa iyo. Kayo mismo, tayo mismo sa ating mga sarili, mga minamahal, tayo makakapagsabi kung ano mga dakilang bagay ang ginawa ng Diyos. Marahil mga minamahal, simula na tayo makakilala sa ating malapaynon hanggang ngayon. Kundi dili-dilihin natin, ating iisipin, bubulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Baka hindi na natin mabilang mga minamahal. Amen? Sa araw-araw natin buhay. Yun na lamang sa ating paggising, mga minamahal, taglay natin ang buhay at kalakasan nagbumula sa Diyos. Yan ay, mga minamahal, ay isang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit mga minamahal? Sapagkat kung tayo ay hindi ingatan ng Diyos sa araw-araw natin buhay, maaari po tayo ay mapahamak. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya tayo mismo yung makakapagsabi mga minamahal sa ating mga sarili. Kaya nga may mga patutuo mga minamahal, sila mismo yung naglalahad. Nagsasabi
na mga kabutihang ginawa ng Diyos. Kaya ibig sabihin mga minamahal, dili-dili natin pong alalahanin yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya dito mga minamahal, yung tunay na paglilingkod sa ating mabait na Diyos, yun ang kanyang hinahanap. Yung tayo ay totoo sa ating puso yung ating paglilingkod. Hindi po para bang yung ating ginagawa, tayo ay dumadalo. Pero hindi ibig sabihin mga minamahal, na tayo ay dumadalo, tayo tunay nang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po mga minamahal, kumbaga kahit ikaw ay dumadalo, pero yung iyong puso, yung iyong paglilingkod, hindi totoo sa iyong puso, hindi rin po yan nakalulugod sa ating buhay at mabait na Diyos. Tayo patuloy mga minamahal, aklat ng Lucas, 18:10. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, talatang 10 hanggang 14. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. 12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako na ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sa 14, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Purihin natin dakilang Diyos. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Dito mga minamahal, isang halimbawa sa dalawang taong ito, mga minamahal, na parehong nananalangin sa ating buhay at mabait na Diyos. Ang tunay na naglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos at ang tunay na yung kanyang pagtawag sa ating buhay at mabait na Diyos ay nasa kanyang puso. Ito mga minamahal sa pagitan ng parisiyo at maniningil ng buwis. Kumbaga itong parisiyo mga minamahal, pinagmamalaki yung kanyang mga ginagawa. Nasabi dito mga minamahal, siya ay pinasasalamatan kita na hindi ako kagaya ng mga tao manlulupig, hindi daw siya kagaya, para sinasabi niya na siya ay malinis. Hindi siya manlulupig, hindi siya mapangalunya. Amen? Sinabi dito, hindi gaya ng maniningil ng buwis na ito. Kumbaga mga minamahal, tinukoy pa niya yung maniningil ng buwis. Pinagmalaki niya sa kanyang sarili, makalawa ako nag-aayuno. Nagbibigay ako na ikapo sa lahat kong kinakamtan. Kumbaga mga minamahal, itinataas niya o kanyang pinagmamalaki yung kanyang ginagawa. Pero dito mga minamahal, yung tinatawag na kabaligtaran naman dito sa maniningil ng buwis. Ang sabi ng maniningil ng buwis, datapat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. Bakit mga minamahal? Nakatingin sa malayo, hindi maitingin ang kanyang mata sa langit. Bakit? Siya ay marahil ay nahihiya sa kanyang sarili. O nahihiya siya sa ating Panginoon sapagkat siya ay isang makasalanan. Pero sa kabila nito mga minamahal, siya ay nagsusumamo, dinadagukan ng kanyang dibdib, sinasabi sa ating Panginoon, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So mga minamahal, inamin niya mismo sa kanyang sarili na siya ay inamin niya sa ating Panginoon na siya ay isang makasalanan. Kaya siya ay dinadagukan niya kanyang dibdib, nagmamakaawa sa ating Panginoon. Ang sabi ng 14, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa. Sabihin mga minamahal, mas nalugod ng Diyos doon sa tao
na nagpapakumbaba. Nalulugod ang Diyos sa mga tao, mga minamahal, na inaamin yung kanyang mga pagkukulang, pagkakasala. Hindi kagaya nung Pariseo, mga minamahal, ipinagmalaki ang lahat na niyang ginagawa. Kumbaga, nais niya magkaroon ng kapurihan. O siya ay purihin ng Diyos. O siya ay purihin ng mga tao. Amen? Pero hindi po yun ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. O nais mo ikaw ay magtamo ng kapurihan. Sinasabi dito, ikaw ay magpakumbaba. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay siyang makasalanan. Amen? At yan, mga minamahal, nalulugod ang ating mabait at Diyos sa mga tao, mga minamahal, na nagpapakababa. Nasabi dito, mga minamahal, yung nagpapakababa sa kanyang sarili, itinataas ng Diyos. Amen? Pero yung nagpapakataas o nagmamataas sa kanyang sarili, ibinababa ng Diyos. Kaya dito, mga minamahal, yung maniningil ng buwis ang itinaas ng ating mabait na Diyos. Tapos patuloy, mga minamahal, sa aklat ng Santiago. Sa aklat ng Santiago 4:17. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 17. Saan nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Yung mga minamahal, sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam po natin, mga minamahal, yung mabuti. Bilang tayo mga Kristiyano, anak ng Diyos, alam natin yung mabuti. Lalo na yung mabuti sa paningin ng Diyos. Alam natin na mabuti na tayo ay laging nalangin, tayo nagpupuri. Alam natin na mabuti na tayo sumamba sa ating buhay at mabait na Diyos. Alam natin na mabuti na tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Pero sinasabi dito, kung hindi natin ito gagawin, mga minamahal, sabi dito, ito ay magiging kasalanan sa atin. Amen? Kasalanan pala, mga minamahal, yung alam mo na mabuti. Alam mo na ikaw ay araw ng panambahan, ikaw ay kinakailangan dumalo. Sapagkat ito siyang mabuting bagay na nakalulugod sa ating mabait na Diyos, hindi mo ginawa, ito'y kasalanan pala sa ating mabait na Diyos. Maliban na lamang, mga minamahal, sa mga ilang bagay, nakadahilanan, kaya tayo minsan ay hindi nakakadalo. Amen? Pero kung ikaw naman malaya, may pagkakataon na ikaw ay dumalo, sumamba sa ating mabait na Diyos, hindi mo ginawa, ito ay magiging kasalanan sa iyo. So, mga minamahal, tayo bilang mga anak ng Diyos, at naglilingkod sa ating malapay noon, alam na natin, mga minamahal, sa ating mga sarili, kung ano yung mabuting bagay na kinakailangan natin gawin para malugod ang Diyos. Alam natin yung mabuti na dapat natin gawin para hindi ito maging kasalanan sa atin. So, nasa atin na, mga minamahal, ang kapasyahan. At tayo naman ay, kumbaga, hindi lingid na sa ating mga minamahal. Kung ano yung nais at tunay na kaluban ng ating mabait na Diyos. Muli sa aklat ng Santiago 1:22. Dito pa rin po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang inyong sarili. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Sabi dito, mga minamahal, datapat maging tagatupad kayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen? Ito, mga minamahal, yung tagatupad ay yung gumagawa. Napakinggan niya salita ng Diyos, kanyang ginagawa. Hindi yung kagaya ng tagapakinig. Minsan tagapakinig, mga minamahal, nakikinig tayo, alam natin, tayo minsan ay patango-tango, para sinasabi natin na alam na natin. Kapag tayo narito, alam natin.
dahil ating napakinggan. Pero ang tanong, mga minamahal, kapag tayo umuwi sa ating tahanan, yung ating napakinggan ay alam pa po natin. Amen? Ngayon, kung ikaw ay tagatupad, pakinig na tagatupad, napakinggan mo, alam mo na pagdating mo sa inyong tahanan, isasagawa mo, gagawin mo yung iyong napakinggan na mabuti. Amen? Para wag ito maging kasalanan sa iyo. Minsan, mga minamahal, sasabi dito, kapag tayo tagapakinig lamang, alam na natin habang pinakikinggan natin. Pero kung wala ka na rito, kumbaga hindi mo na alam at alam mo man, hindi mo ginagawa, ang sinasabi dito, dinadaya mo yung iyong sarili. Hindi mo dinadaya ang ating malapay yung sarili mo mismo, ang iyong dinadaya. Bakit? Alam mo na, pero hindi mo pa rin ginagawa. Kumbaga, sa ating pagtungo rito, tayo napakinggan natin, pero pagpasok sa kabilang tainga, lalabas sa kabila, sabihin noon mga minamahal, hindi mo na alam. Pero kung ikaw ay tagapakinig na may paggawa, may pagsunod, pagdating mo sa iyong tahanan, alam na alam mo mga minamahal. Yan ay may isagawa mo. Kung ngayong napakinggan salita ng ating bait na Diyos, isa sa puso mo, sa isip, kumbaga mga minamahal, ikaw ay magiging tagatupad. Hindi lamang tagapakinig. Ibig sabihin mga minamahal, hindi sapat lamang yung tayo makikinig, yung napakinggan natin. Kundi sinasabi, katumbas o kakibat na pakikinig, ay yung paggawa. Kaya nga natin pinakikinggan mga minamahal. Kaya tayo nakikinig ng salita para malaman natin ang mga bagay dapat nating isagawa. Kaya nga tayo nag-aaral mga minamahal. Kumbaga, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang dito natatapos kapag tayo nasa bahay-sambahan. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos para po tayo ay maging matagumpay na Kristiyano, hindi lamang dito maging sa ating tahanan, naroon pa rin yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kumbaga, mga minamahal, kung sa isang estudyante, tayo nasa eskwelahan, tayo nag-aaral, pero tayo, ang estudyante, meron pa rin assignment sa kanilang tahanan. Mag-aaral pa rin sila para pagdating ng pagsusulit, sila ay magtagumpay, mga minamahal. Amen? Sabihin, mga minamahal, hindi lamang ang ating pagsunod, mga minamahal, ay dito lamang kapag tayo ay narito sa ating bahay-sambahan. Basahin po natin ang Pilipos 2:12. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Sabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas, may takot at panginginig. Ngayon mga minamahal, yung palang ating pagsunod sa ating malapanon, hindi lamang kapag tayo narito. Amen? Bagkos kahit tayo wala dito, kahit saan tayo naroon, tayo nasa ating mga trabaho, tayo nasa paglalakbay, yung ating pagsunod gawin natin na may takot at panginginig. Minsan mga minamahal, ito ay tunay na nangyayari minsan sa mga Kristiyano. Minsan may mga Kristiyano na takot sa mga preacher, sa mga worker. Natatakot na sila'y makita na sila'y wala pa sa kabanalan. Minsan natatakot na sila ay naroon pa rin minsan sa bisyo. Amen? Pero hindi sila natatakot sa Diyos. Baga mga minamahal, kaming tumatayo dito, tagapagturo. Amen? Tinuturo sa atin, mga minamahal, na tayo matakot sa Diyos.
Amen? So, ibig sabihin, sa Diyos kayo dapat na matakot. Kumbaga, yung iba, mga minamahal, kagaya ng ating isang kwento, at ito po, ito na nangyari, kung ba isang kapatiran, dinalaw ng ating mga beloved worker preacher, nadat nga mga minamahal na may hawak man sigarilyo. Sa kanya, dahil siya nagdalang takot, itinago niya sa likod. Hindi niya maitapon dahil makikita hanggang sa maupos na, hanggang sa siya ay mapaso. Amen? Yun mga minamahal, yung ating sinasabi, na yung ating pagsunod, hindi lamang kapag tayo nasa ating pagsamba. Sabi ni Apostol Pablo, wala man tayo sa ating panambahan, tayo nasa tahanan minamahal, obligasyon natin na sumunod sa kaluban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, mga minamahal, ito ay naging karanasan ko rin naman. Dahil nung medyo hindi pa ito matagal sa mahal na Panginoon, kakoy ni Nigarilyo, talagang tinatago ko. Ayaw kong makikita nila. Amen? Pero mali pala yun, mga minamahal. Dahil kahit anong gawin natin pagtatago, alam ng Diyos, mga minamahal, yung ating ginagawa, alam ng Diyos, mga minamahal, maging nilalaman ang ating puso. Kaya kapag ang puso mo ay ang iyong paglilingkod, wala sa iyong puso, alam din ng Diyos, mga minamahal, na hindi tunay yung iyong paglilingkod. Amen? Pero kapag talagang nasa puso mo, kaya may kagalakan, alam din ng Diyos na ang iyong tunay na paglilingkod ay nasa iyong puso. Kaya dito mga minamahal, basahin po natin ang 2 Korinto, tayo po nasa huling bersikulo na. Dito po sa aklat na 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung pala mga minamahal, yung tunay na paglilingkod sa ating buhay mabait na Diyos, tayo'y lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ngayon mga minamahal, pagka ikaw ay lumalakad o naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magiging matagumpay na Kristiyano. Pero kapag ka isang Kristiyano lumalakad o baga naglilingkod sa pamamagitan ng paningin, hindi siya magiging matagumpay. Bakit? Yung naglilingkod sa pamamagitan ng paningin, mga minamahal, kumbaga, tinitingnan yung mga anak ng Diyos. Mabuti mga minamahal na kapag ka nakita mo ay kalalakas na yung pananampalataya. Paano kapag nakita mo ay isang bagay na katitisuran? Paano mga minamahal? Iniisip mo na isang tao, mga minamahal, na isang anak na isang mananampalataya, gumawa ng ganung bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, maaari mong isipin sa iyong sarili, bakit yun gumawa ng ganyan? Pwede rin pala ako. Amen? Dahil nakita mo. Amen? Ngayon, mga minamahal, yung taong naglilingkod sa pamamagitan ng paningin, kumbaga nakikita niya, mga minamahal, yung maraming bagay. Binabalik-balikan niya, mga minamahal, yung mga buhay niya noong araw na siya'y malaya pa. Amen? Nakikita niya, mga minamahal, sa kanyang isip, yung mga bagay na sa sanlibutan. Amen? At nakita rin niya, mga minamahal, yung mga tao na pinagpala ng Diyos na makasanlibutan. Maring isipin niya, mga minamahal, o isipin mo, bakit ang taong ito hindi naman naglilingkod sa Diyos? Pinagpala, ako na naglilingkod, hindi pinagpala. Marahil nasa iyong sarili, o nasa kanyang sarili, ang kulang. Amen? Lahat ng mga tao, mga minamahal na matapat, na naglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos, pinagpapala ng ating malapay noon. Hindi man mga minamahal sa material na bagay, pero do sa spiritual,
kagalakan, kapayapaan ng puso't isipan, na ito ay wala sa mga taong mayayaman sa mga material na bagay, pero sa atin, ngayong ating paglilingkod ay tunay, yung mga bagay na iyan, mga minamahal, ay nasa atin. Yung kagalakan, kapayapaan. Kumbaga, mga minamahal, naroon yung iyong lakas, yung tapang na humarap sa hamon ng buhay. Kaya dyan, mga minamahal, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi kayang ibagsak o hindi kayang igupo ng mga pagsubok ng mga kahirapan. Na yan naman ay dumaraan sa tunay na mga anak ng Diyos. Kaya maglingkod ka sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin, para ikaw ay maging matagumpay na Kristiyano. Kapag ka sa pananampalataya ka lumakad, hindi sa pamagitan ng paningin. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Kaya dito, mga minamahal, yung tao na, yung tunay na anak ng Diyos, kapag ka dumaan sa pagsubok, makita pa rin natin na hindi siya, kumbaga, hindi siya nababalisa. Hindi siya natatakot. Amen? Bakit? Ay may tapang na kayang harapin ng mga bagay na yan. Yung pala na dapat sa tunay na mga anak ng Diyos, sa tunay na paglilingkod. May tapang, may pagtitiis, may pananampalataya, na yan, mga minamahal. Maraming bagay tayong dapat taglayin para tayo maging matagumpay na Kristiyano. Pagtitiis, pananampalataya, mga minamahal, tapang, lahat ng bagay na yan kinakailangan natin. Bakit? Dahil tayo, mga minamahal, ay hindi natin masasabi yung ating kalagayan ngayon. Hindi natin masasabi kung anong ibubunga ng darating na panahon. At kung ang pagbabatayan natin ng banal na kasulatan, mga minamahal, sinasabi dito na sa huling panahon ay magiging mapanganib ang mga tao, mga minamahal, hindi natin na pwedeng pagkatiwalaan, sila ay magiging masama na. Amen? At maging ang mga tinatakbo, ubungan ng panahon, nakikita natin, mga minamahal, hindi na nagiging maganda. Kaya tayo, mga tunay na anak ng Diyos, ang sabing banal na kasulatan, huwag kayong magulumihanan o matakot dahil ang Diyos na kapag na ating paglilingkuran, maglingkod ka ng tunay, hindi ka pabayaan o iwan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Tayo po umawit, mga minamahal, sa ating bait mabait na Diyos. Awitin po natin yung ako'y magtitiwala kay Jesus. Amen. Hallelujah. Tiwala kay Jesus, kahit saan, dagat man o bundok. Hallelujah. Hindi ako matatakot pagka siya'y laging nagkakandalo. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pag-ibagbagan, takutin man ang kaluluwa. Hallelujah. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Layo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umalis. Lord to Jesus, purihin ka Panginoon. Hallelujah. Purihin na yung kasalanan at dakilan ng Diyos sa bawat sa amin. Si Jesus na aming nagpag-ibig, kung ang rosas Kanyang minamahal,
di lalo na. Yaring buhay, iniingatan sa gabing araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa gitna ng pakikipagbaka, tagutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, tagutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Malalim ang, Hallelujah. malalim ang lubis Glory to Jesus. sa piling ko. Hallelujah. Hallelujah. Umaalis. Glory to Jesus. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Kung ang rosas Glory to Jesus. kanyang minamahal, Purihin ka malapay noon. Hallelujah. mga ibon pinapatnubayan, di lalo na. Yaring buhay, iniingatan sa gabing araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, tagutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa gitna ng pakikipagbaka, tagutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating buhay at mabait na Diyos. Sabi natin pinag-aralan, mga minamahal, dili-dilihin nga natin ang mga kabutihan, magandang bagay na ginawa ng ating buhay at mabait na Diyos. At ang sabi ng awitin, mga minamahal, o yung mga rosas, mga ibon sa impabawid, pinapatubayan ang ating buhay at mabait na Diyos, lalo't masigit tayo sa kanila, mga minamahal. Tayo lang po ay magtiwala at manampalataya na sa ating pakikipagbaka sa mundong ito. Alam natin, mga minamahal, na ang Diyos ang ating maaasahan, hindi niya tayo iiwan o pabayaan. Maglingkod ka sa pananampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating mga Panginoon. Sa lahat po ng ating pangailangan, ikaw po ang nakakaalam, malapay noon ang pangailangan na yung mga anak. Kaya sambitin po ninyo na inyong mga labi, ang Diyos ay handang makinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po manalangin sa ating pangailangan. O po dakilat papagpalan Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal po Jesu Kristo.
Mala Panginoon, sa mga oras na ito kami lumalapit sa iyong dakilang harapan sa unat dalangin namin minamahal magulang sa iyo, mala Pastor Westrada Alameda, kami yung kabagat patawarin sa lahat tayong pagkukulang pagkakasala. Mala Panginoon, ikaw po nakakalap na kababatid sa pangailangan na iyong mga anak. Ipagkaloob po sa malang kapamaraanan ang kalamang pangailangan, physical, material, spiritual na pagpapala. Mala Panginoon, namin po idadalhan na kami yung kabagan. Sa aming paglilingkod sa iyo, mala Panginoon, bigyan mo kami ng kainita at kasigasigan sa paglingkod sa iyo, tunay na paglilingkod, tunay na panampalataya, mala Panginoon, upang aming magawa yung balakaluban, mala Panginoon, namin po idadalangin. Sa lahat ng mga anak na may mga tinataglay pang karamdaman, kahabagan po sila, ipagkal po ang kagalingan, kalusog at kalakasan, naklang mga problema, lutasin mo po. Sa mga kapatiran namin dumara sa mga pagsubok, tulungan mo po sila at bigyan panampalataya, kalakasan, nakalang mapagtagumpayan, pagsubok, nakalang pinagdaraanan. Mala Panginoon, amin di po idadalangin, aming mga mahal sa buhay hindi pa nakakilala sa iyo. Nawabaw ka magbalik o Diyos, bigyan mo sila ang pagkakataon na ikay mapaglingkuran ang iyong mga anak na tumalikod na walay, kahabagan mo po, muli mong ipalaala sa kanila. Mala Panginoon, ang kalaga ng paglilingkod sa iyo, muli po silang tawagin o Diyos. At amin din po idadalangin sa iyo, mula Panginoon, datigit aming minamahal magulang sa iyo, mula Pastor. Napatuloy mo pong ipagkaloob ang kalusog at kalakasan. Napatuloy namin siya makasama at makapiling lahat ng iyong mga anak. Akalang mga anak, mala Panginoon, ng atapot pagpalain. At amin din po idadalangin sa iyo, Diyos, na kami iyong panghawakan na sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, pag-usig, anumang ibunga ng darating na panahon, kami huwag mong iiwang pabayaan na masumpungan mo kami na naglilingkod sa iyo, sa iyong pagbabalik o Diyos. Sa unat dalangin, namin minamahal magulang sa iyo, pagpalain po ang balagawain, sa lahat ng pangailangan, mala Panginoon, hallelujah. At amin din po idadalangin, na ikaw po magpala sa lahat ng mga anak sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamala po Jesus. Amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay magkaisa na ating pong ikasout ang mga karamdaman na tinataglay ng bawat sa atin, problema man yan o pagsubok. Hallelujah. Ikaw manampalataya at magtiwala sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Sama-sama po natin sawayin. Hallelujah. Po dakil at papagpalang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ang pinakmamala po ang Kristo. Sa hapong ito, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, arthritis, diabetes, stroke, hallelujah, asthma, cancer, hallelujah, cast out in Jesus' name, hallelujah, karamdaman, arthritis, diabetes, stroke, high blood, hallelujah, asthma, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, panghina, palupaypay, cast out in Jesus' name, problema, kahirapan, hallelujah, hadlang sa mga pagpapala, cast out in Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay makatatalon 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pagtalon po mga minamahal, ito po ay ating pong isipin at ating angkinin na tinugunan ng Diyos at pinagkaloob yung ating mga kahiling at panalangin. Sabay-sabay po. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at pagpalain po tayong lahat ng ating buhay at mabait na Diyos. At huwag po natin kalilimutan mga minamahal, ang ating pong banal na gawain, ang ating paglilingkod. Ito po ay tungkol ito, obligasyon natin sa ating buhay at mabait na Diyos. Ang ating pong ganitong midweek service mga minamahal, ang ating pong overnight prayer, ang ating pong Sunday worship, wala naman pong nagbago sa oras at panahon. Ang mahalaga mga minamahal, tayo ay laging nasa pananambahan sa ating buhay.